Ang North Korea ang isa sa pinakasekreto at misteryosong bansa sa mundo na pinamunuan ng Kim Dynasty mula pa nang maitatag ito noong 1948. Noon pa man, ang bansang ito ay lagi ng salungat at lubhang agresibo ang paninindigan laban sa Amerika at ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ang isa sa mga pangunahing geopolitical standoff na nagaganap ngayon. At nitong mga nakaraang buwan, ang tunggalian na ito ay umabot na sa punto ng matinding mga provokasyon at pagbabanta sa pagitan ng mga bansa. Welcome sa Lakandula. Sa videong ito ay sama-sama nating tuklasin ang historical na tunggalian sa pagitan ng North Korea at ng Estados Unidos. At tatalakayin din natin ang isang komplikadong tanong kung bakit sa gitna ng patuloy na mga provokasyon at pagbabanta ng North Korea ay hindi pa rin sila inaatake ng Amerika. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ang mga tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika ay mayroong malalim na ugat at kasaysayan na kinasasangkutan ng magkasalungat na ideolohiya, kung kaya't babalikan natin ang kasaysayan upang lubos na maunawaan ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang matalo ang mga Hapon, ang North Korea ay nahulog sa ilalim ng impluwensya ng Soviet, habang ang South Korea ay nahulog naman sa kontrol ng mga Amerikano. Sinusuportahan ng Amerika ang kapitalistang pamamahala sa South Korea, samantalang ang Red Empire ay binuo naman ang komunistang ideolohiya sa North Korea. Ang dalawang Korea na ito ay parang isang magkadikit na kambal na mayroong magkasalungat na personalidad. Ang pag-isahin ang dalawa ay talagang napakahirap para sa kanila. Noong 1950, pagkatapos ng maraming mga provokasyon sa pagitan ng mga Koreano, sumiklab ang digmaan. Pwersahang sumalakay ang North sa South na may layuning pag-isahin ang peninsula. Ngunit sa kadahilan ng ayaw ng Amerika na lumaganap sa South ang komunismo, kasama silang nakipaglaban para pigilin ang North. At doon na sumiklab ang isang brutal na digmaan na hindi kailanman nagkaroon ng isang kasunduan sa kapayapaan maliban sa isang armistice. Technically mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan ang digmaan sa pagitan ng South at North Korea ay talagang hindi pa nagtapos. Para sa mga North Korean, ang US ay parang mga kapitalistang ulupong na sobrang uhaw na sirain ang kanilang sosyalistang paraiso. Samantalang nakikita naman ng Amerika ang diktatorial na rehimen ng North Korea bilang isang banta sa pandaigdigang kaayusan. Bagamat wala nang nangyayaring literal na digmaan sa pagitan ng US at North Korea, ngunit ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa ay tulad ng isang sugat na ilang dekada nang hindi naghihilom. Anumang maliit na alitan ay maaring muling maging isang malaking apoy. Sa mga nakalipas na dekada sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ang North Korea ay naging isolated sa mundo at nag-umpisang bumuo ng isang napaka-kontrobersyal na programang nuklear na talaga namang sinalungat ang international community. Madalas magsagawa ang North Korea sa peninsula nito ng missile at nuclear test. Ito ang kanilang paraan upang ipilit ang sarili militarily sa pandaigdigang yugto. Ang pagpapakita na ito ng kapangyarihan ay talaga namang lumalago na humahamon sa mga resolusyon ng United Nations. Bilang tugon, pinalakas naman ng Amerika ang mabibigat na parusang pang-ekonomiya at binantaan ang rehimeng Kim ng mga aksyong pangmilitar na madalas na isinasagawa ng magkasama sa South Korea. Ang mga provokasyon na ito ay lalong nagpaalab sa tunggalian sa pagitan ng dalawa at nagkaroon ng malaking hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Noong 2017, galit na nagbanta ang North Korea sa Amerika at noong 2023 muling nagbabala si Kim Jong-un na magsasagawa siya ng isang nuclear attack kung ang North Korea ay malalagay sa panganib. Sinabi ito ni Kim Jong-un matapos ang isang pulong sa pagitan ng South Korea at Amerika sa Washington, kung saan tinalakay ng mga bansang allied ang nuclear deterrence kung sakaling magkakaroon ng conflict sa North Korea. Ngayon mga kapatid, maanghang at talaga namang mapanganib ang mga pagbabantang binitawan nitong si Kim Jong-un. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa atakihin ng US ang bansang ito at tuluyang ibagsak ang kanyang pamumuno para sa kapayapaan. Ayon sa mga eksperto kapatid, hindi ganun kadali ang gustong mangyari ng karamihan. Ang mga dahilan para sa pag-iingat na ito sa bahagi ng Amerika ay talagang masalimuot at may kinalaman sa geopolitical, strategic at humanitarian factors. Sa isang pampulitikong pananaw, ang mga North Korean ay may suporta ng China na hindi naman basta manunood na lang kung sasalakay ang Amerika sa kanilang kalapit na teritoryo. Ang China ang pangunahing ally at trade partner ng North Korea at para sa mga Chino ang pagkakaroon ng buffer state sa pagitan ng kanilang mga borders at South Korea na kaalyado ng Amerika ay strategic. Ang mga Chino ay mahalagang kaalyado din ng US sa ibang aspeto, kaya para sa mga Amerikano ay mas maiging panatilihin ang kanilang magandang relasyon sa China.
Bilang karagdagan, ang isang preventive strike ng Amerika ng walang direktang provokasyon ay maaring makita ng international community bilang aggression at paglabag sa mga prinsipyong etikal na naglalagay sa bansa sa isang mahirap na diplomatikong sitwasyon. Sa isa namang pang-ekonomiyang pananaw, ito ay magiging mahirap sa Amerika dahil sa pagiging magastos na digmaan sa ibang bansa. Napatunayan na nila ito nung makipagdigmaan sila sa Afghanistan at Iraq na nagiging isang traumatic sa kabila ng pagiging mahinang puwersa nito kumpara sa North Korea. Sa isa namang military point of view, ang mga panganib ng isang pag-atake sa North Korea ay napakalaki. Ito ay dahil ang dictatorial regime sa Pyongyang ay ilang dekada ng pinamahalaan. Nakabuo na ito ng isang malawak na military arsenal na siyang naglalagay sa North Korea bilang isang bansang mayroong tunay na makapangyarihang militar. Ayon sa pagtataya mula sa International Institute, ang North Korea ngayon ang pang-apat sa mayroong pinakamalaking hukbo sa buong mundo na may higit 1 milyong aktibong sundalo at 600,000 na mga nakareserba. Ang bansa ay gumastos ng humigit kumulang 25% ng kanilang GDP para sa kanilang military. Ang isang large-scale invasion sa North Korea ay magiging lubhang mapanganib at maaring magdulot ng daan-daang libo o kahit milyon-milyong pagkamatay. Ang kabisera ng North Korea na Pyongyang ay 120 kilometers lamang ang layo nito sa border ng South Korea at tahanan ito ng mahigit 3 milyong katao. Ang isang napakalaking conventional attack dito ay paniguradong magriresulta sa pagdanak ng dugo. Ang South Korean capital naman na Seoul kasama ang 10 milyong naninirahan dito ay labis ding malalantad sa sitwasyong ito. Easy target din ito sa mga artillery dahil 50 kilometers lamang ang layo nito sa border ng North Korea. Ang North Korea ay mayroon ding arsenal ng mga tangke na umaabot ng 4,000 at 2,500 na mga artillery. Gayunpaman, marami sa mga ito ay talagang luma na ang mga weaponry. Ang kanilang Air Force ay mayroong humigit kumulang 600 mga aircraft. Kasama rito ang Russian MiG-29 fighters na kanilang nakuha noon pang mga 1980s. Ang kanila namang Navy ay binubuo ng pangunahing maliliit na mga sasakyang dagat at mayroon silang humigit kumulang 70 diesel-electric submarine. Bilang pangako naman ng Amerika na ipagtatanggol ang kanilang mga kaalyado, naglagay ang mga ito sa South Korea ng puwersang militar na umaabot sa 28,000 na mga tropa at advanced na mga sandata kabilang ang THAAD anti-missile system, F-35 stealth fighters, nuclear aircraft carrier at mga submarino. Bumuo rin ang Pentagon ng mga preventive attack plans tulad ng mga decapitation options upang alisin ang pamunuan ng North Korea o disarmament upang sirain ang mga pasilidad ng militar. Ngunit bagaman superior ang Amerika sa teknolohiya, wala pa rin silang garantiya ng isang mabilis at mapagpasyang tagumpay. Maaring magdulot ng matinding pinsala ang North Korea sa rehiyon bago matalo. Bilang karagdagan, sa paglipas ng mga taon, ang North Korea ay nagtayo ng malaking arsenal ng mga ballistic missile na kayang tumama hindi lamang sa mga target sa South Korea, ngunit pati na rin sa Japan at American base sa Pacific. Ang kanilang pinaka-advanced na mga modelo tulad ng Hwasong-15 na mayroong intercontinental range at posibleng maabot ang US mainland. Bilang tugon dito ng Amerika, ang kanilang 50,000 na mga tropa ay ipinosisyon sa Japan, kabilang ang isang malakas na armada ng hukbong dagat sa Pasipiko na may mga aircraft at nuclear submarines. Dagdag pa rito, kung talagang kinakailangan, mabilis ding maililipat ng Amerika ang kanilang mas maraming tropa at armas mula sa California at Hawaii patungo sa rehiyon. Madalas din silang magsagawa ng mga magkasanib na pagsasanay militar kasama ang South Korea at Japan upang i-intimidate ang North Korea. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagiging mas malakas na puwersang militar ng Amerika sa North Korea, isinasaalang-alang pa rin ng Estados Unidos ang napakalawak na human at political na mga panganib ng direktang konfrontasyon sa Korean Peninsula. Lalo na ngayong mayroong pinakamalaking military asset ang North Korea, ang nuclear arsenal nito. Pagkatapos ng mga dekada ng pagbuo ng nuclear program, ang North Korea ay nagsagawa ng kanilang unang atomic test noong 2006. Mula noon, nagsagawa na ang bansa ng 6 na kumpirmadong nuclear test. Hindi pa kabilang ang kanilang pagbuo ng mga miniaturized warhead na maaring i-load sa mga ballistic missiles. Ang American intelligence at mga ahensya na tulad ng United Nations ay tinataya ang North Korea na mayroong kasalukuyang nasa pagitan ng 20 at 16 na mga nuclear warhead sa arsenal nito. Ito ay magbibigay sa bansa ng nuclear deterrent na kakayahan laban sa anumang conventionally superior na mga kaaway, kabilang ang Amerika. Hindi binunyag ng US ang lahat ng kanilang military strategy sa rehiyon, ngunit naniniwala ang mga analyst na sa kaganapan ng direktang paghaharap, ang US ay pipili para sa isang matinding kampanya ng pambobomba at paggamit ng cruise missile laban sa mga strategic target ng North Korea. Ang layunin ay upang mabilis na masira ang mga enemy offensive capabilities tulad ng mga missile at nuclear weapons pati na rin ang command and control centers. Gagawin naman ng mga stealth aircraft at guided missile ang mga surgical strike upang i-minimize ang mga civilian casualties. Gayunpaman, ang mga panganib ng naturang paghaharap ay nananatiling napakataas. Bukod sa pagkawala ng maraming buhay,
maaring kontrahin ng North Korea ang South Korea at Japan na maglilikha ng mas malaking digmaan. Nagtayo rin si Kim Jong-un ng libu-libong pasilidad ng militar sa ilalim ng lupa tulad ng mga bunker at tunnel na ginagawang mas mahirap ang pambobomba. Kaya naman ang pag-atake sa nuclear program ng North Korea ay parang paghahanap ng karayom sa isang mataong lugar. Hindi rin alam ang mga eksaktong lokasyon at dami ng mga nuclear warhead ng North Korea at mga uranium enrichment facilities. Marami rito ang nakatago sa mga pinatibay na underground complex o mobile na mga lokasyon. Kung hindi masisira ng US ang buong North Korean arsenal sa pag-atake, magiging wala itong silbi at ito marahil ang kanilang pinag-aalala. Sapagkat kung magkataon, maaring gumawa si Kim Jong-un ng act of desperation at mag-utos ng isang malawakang nuclear attack na magdudulot ng isang hindi pa naganap na humanitarian catastrophe. Mayroon ding iba pang mga problema na dapat isaalang-alang sa isang senaryo kung halimbawang mabubuwag nga ng Amerika ang gobyerno ni Kim Jong-un. Hindi tiyak kung sino ang kukuha ng kontrol sa North Korea. Posible itong magkaroon ng isang madugong kapangyarihan na lilitaw na lalong magpapahina sa bansa at rehiyon. Ikinabahala rin ng Amerika na maaring magdudulot ng isang malaking panganib kaysa sa kasalukuyang rehimen kung walang mamumuno sa North Korea. Isa ang North Korea kapatid sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang isang malaking pag-atake ng Amerika rito ay magiging isang kalunos-lunos na magre-resulta ng isang malawakang humanitarian crisis. Nasa South Korea o mga bansang kanluranin na rin ang pagpapasya kung sino ang gagastos at muling magbabangon sa North Korea pagkatapos ng isang digmaan na walang interes ng sinuman. Kung kaya't sa kabila ng agresibong mga hakbang ng magkabilang panig, nangingibabaw pa rin ang pag-iingat. Pagpapanatili pa rin ng economic pressure na may mga sanction na mas lalong mag-isolate sa North Korea ang pinakamagandang opsyon ng Amerika. Umaasa rin ang US ng ilang tulong mula sa China na pigilin ang mga pagpapalawak pa ng nuclear ni Kim Jong-un. Kamakailan ng Estados Unidos ay lumahok sa magkasanib na pagsasanay militar kasama ang Japan at South Korea upang palakasin ang pagpigil laban sa posibleng pagsalakay ng North Korea at nangako sila na tutugon kung aatakihin ang kanilang mga kaalyado. Ngunit sa pangkalahatan, iniiwasan talaga nila ang mga tinatawag na unnecessary provocation upang mapanatiling bukas ang mga diplomatikong relasyon. Sa kabila ng patuloy na iringan ng magkabilang panig, mahalaga pa rin sa US na hindi na mangyayari ang isang bagong digmaan sa Korea at bagaman walang nagaganap na isang direktang salungatan, patuloy pa rin ang Amerika sa pagpapakita ng kanilang superiority. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng missile test at pagpapakita ng puwersa sa rehiyon at patuloy na naghahanap ng isang negosasyong solusyon upang mapigil ang mga nuclear na ambisyon ni Kim Jong-un. Sa ngayon mga kapatid, mas pinili pa rin ng Amerika na i-isolate ang North Korea nang sa gayon ay maiwasan ang isang mapanganib na military option na maaring magpapabagsak sa buong rehiyon sa isang mapangwasak na digmaan. At ang North Korea ay nananatili pa ring isa sa pinakamalaking foreign policy at hamon sa seguridad para sa Estados Unidos. At ang pagkabigong mapigil ang nuclear program ng rehimeng Kim at ang nuclear arsenal nito ay maaring magpapatuloy pa sa darating na mga dekada. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!